Hi, magandang hapon po mga kapatid. Sorry po, ngayon lang tayo nakapag-vlog. At andito na naman po ang inyong Ate Marie, Aling Marie, Nanay Marie, Tita Marie, and si Mami Nay. Ano po? Atin lang pong bigyan ng pasasalamat, no? Ang lahat ng nakasama natin sa pagboto sa BAM Kiko BAM for senatorial, at ang sumama po sa pagboto sa ating akbayan party list kay Attorney Shell Jokno, at sa ating ML kay Attorney Leila de Lima, no? Na talaga namang dumaan sa napakalaking pagsubok sa buhay. At si Attorney Shell Jokno na palaging nandyan para magbigay ng advice, ng katwiran bilang abogado or human rights natin. Salamat sa Diyos at sila ay mga nagwagi. At ang ating Kiko BAM na talagang challenge ng gusto ang ating boto ng mga Duterte, no? Salamat sa Diyos at tayo ay nakalusot, no? At sa mga naiwan nating kongresista na sasalang sa impeachment case ni Sara Duterte, ay malamang po na baka raw makasama na rin si Attorney Leila de Lima at si Attorney Shell Jokno. Ito po ang istorya ng mga opinyon ng ating mga representative, no? Ito po. Ito po ang siyam. Yan. Sila po ang siyam na kongresista na natira sa Quadcom na uusig sa first ever vice presidential impeachment ng Pilipinas, no? Ito si Kong Akop, si Kong Luistro, si Kong Chua, no? At ito po, no? Si Representative Rog Gutierrez, Representative Jervil Jinky Luistro, Representative Romeo Acop, Representative Joel Chua, no? Marcelino Libanan, Representative Marcelino Libanan, Representative Arnan Panaligan, wow, kababayan ko po ito, and Representative Isabel Maria Zamora, Representative Lawrence Defensor, and Representative Jonathan Kate Flores. Since nanalong mga first-time party list representative si Attorney Leila de Lima at Attorney Shell Jokno, may posibilidad na makasama ang dalawa sa mga taga-usig sa paparating na impeachment para kay Sara Duterte. Mga kapatid, ako'y kinikilabutan dito habang binabasa ko ito, no? Kasi itong mga natirang kongresista na to, sinamahan ni Attorney Leila de Lima at Attorney Shell Jokno, sila yung masasabi natin na talagang nagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino. Sila yung may malasakit sa bayan na palagi na lang dinudungisan ang pangalan sa pamamagitan ng pagbalahura, paninira sa kapwa Pilipino, sa kapwa politiko, sa kapwa nila kasamahan sa gobyerno ni Sara Duterte at mga alipores nito. Ako po ay kinikilabutan sapagkat ang atin pong nanalong representative ng kanilang mga party list, lalo na si Attorney Leila de Lima, si Attorney Shell Jokno na talaga namang nilait-lait, kinawawa kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Ako po ay kinikilabutan na ihayag ang aking damdamin na sa pagkakataong ito, natalo man ang ating ibang kandidato, may nakalaan ang Diyos na panalo para sa ating lahat. Mga kapatid, ang mga natalo nating kasamahan ng mga politikong kumandidato ay nanalo na rin sapagkat kung sino yung talagang maasahan, matitino at matatalino na may matataas na pinag-aralan, sila yung naluklok.
si Attorney Kiko Pangilinan na isa ding abogado, si Senator Bam na talaga naman tatak ng mga Aquino, na ating pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan at naninindigan sa kanilang mga trabaho. Yan po ay isa ng napakalaking panalo. Salamat po sa Diyos, nanalo tayo ng walang bahid na pamimili ng boto. Salamat sa Diyos, nanalo tayo ng walang bahid ng kasinungalingan at pagkukunwari. Walang bahid ng paninira, walang bahid ng kung ano paman na nakakasakit ng damdamin ng kapwa. Kami pong mga vlogger na naniniwala sa tama at gumagawa ng tama at nagsasabi ng tama, ay nasasaktan din naman na patulan ang mga balahurang yan. Kaya lang, kung wala kami, paano? Sino magtatanggol sa mga kandidato nating nanalo na hindi man lang lumalaban o nagsasalita ng kontra sa mga kasamaang sinasabi ng mga kalaban? Alam niyo mga kapatid, pinagpala tayo Naumpisahan na ng Diyos ang pagbibigay sa atin ng ating mga hinihiling. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ang laban natin ay nagbubunga. Kahit matagal, kahit na ilang taon pa tayong nakikipaglaban bago natin nakamit ang ating hinihiling, wala pong problema. Tuloy ang laban. Tuloy lang po, mga kapatid, ang ating pagkakaisa para sa tama. No? Sa ngayon po na ipanalo natin ang mga importante nating politiko, kandidato, aabangan naman natin ngayon ang impeachment para kay Sara Duterte. At hindi lang po yan. Aabangan din natin ang dalawang nanalong senador na maka-Duterte sa mga pagkilos ng ICC at ng Interpolice. No? Talagang mahusay ang Panginoon. Talagang napakadakila ng Diyos. Oo, ibinigay niya pa rin na manalo si Bato de la Rosa at si Bongo sapagkat ito po ay isang kumbaga pagsubok, yung matino na hindi gumamit ng kung anong material para lang manalo, at yung nanalo rin na gumamit ng pera at material para lang manalo. Diyan po ay masusukat natin na talagang kung hindi po sandamakmak ang senador na tumakbo, kung hindi nagkahati-hati ang boto ng tao, kung ang COMELEC lang sana ay piling-pili ang pinatatakbo at pinaglalaban, malamang tayo po ay magna-number 1. Sapagkat nagkahati-hati, marami din sa mga kasama natin sa oposisyon ng mga kumandidato ang may matataas din namang boto, hindi nga lang sumama sa Magic 12. Pero kung sila, ang boto sa kanila ay napunta kay Senador Bam at Senador Kiko, siguro higit pa sa number 1 na inaasahan at number 2 na inaasahan silang dalawa. No? Itong si Bongo at si Bato, may misyon ang Panginoon dito. No? Malamang na sila ay magiging sample sa pagiging ambisyoso. Nanalo man sila dahil merong mga masasabi natin na ginaya ng ibang kandidato. Yung bang may mga magic na ginawa sa mga mamamayan na talaga namang uhaw na uhaw sa pera, uhaw na uhaw sa ayuda. Tayo po ay lumaban ng parehas, kaya po hindi natin masasabi na tayo ay gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin sa mga mamamayang may utak. Hindi tayo namili ng boto. Hindi tayo namigay ng kung ano-ano. Pero
solid ang boto ng tao. Sila yung matitino. Sila yung masasabi nating nagmamahal sa bayan. Dahil ang iniupo natin ay tunay ding nagmamahal sa atin at sa bansang Pilipinas. So, hintayin niyo po ako mamaya mga kapatid. Magla-live po ako mga bandang 9 p.m. At dahil alam ko po na maraming nanonood ng Batang Quiapo, para po makapanood sa atin, tatapusin muna natin yung Batang Quiapo bago tayo mag-live. At meron po akong babasahin sa inyo mamaya na tungkol po ito sa dalawang malalapit na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte na sina Ronald Bato de la Rosa at Bongo ang posibleng mahaharap sa paglilitis sa International Criminal Court. Yan po ang ating tatalakayin mamaya mga kapatid. Abangan ang ating live. Salamat po at magandang hapon. Salamat po sa inyong lahat na bumoto kay Senador Bam, kay Senador Kiko, kay Attorney Leila de Lima sa kanilang party list na ML at kay Attorney Shell Jokno at ang mga kasama nila sa party list. Congratulations po mga mahal naming politiko na talaga namang ang itinanim na kabutihan ay inaani ng mga mamamayang matitino at may mga mabubuting isipan. Salamat mga kapatid. Sama-sama tayo mamaya. Okay, I love you all.